God's breath. Amen? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Amen? All scripture is given by inspiration. And we believe also in the preservation of the Word of God. Na ang salita ng Diyos ay preserve. Hindi po nawala. Hindi naglaho ang salita ng Diyos. Amen? Nanatili dahil meron pong pangako ang Panginoon na ang kanyang salita ay mananatili. Amen? Kagaya po natin binasa kanina sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. In verse 34, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Amen? Lahat na nakasulat sa Biblia ay mangyayari. At ang salita ng Diyos kailanman hindi mawawala. Because God preserved His Word. Amen? Hanggang kailan niya po ipipreserve ang kanyang mga salita. Kasi nga po, bakit natin tinuturo po that the Word of God, that the King James Bible is the preserved Word of God. Kasi marami po nagtuturo na hindi na daw inspired yung Bible natin ngayon. Ang inspired lang daw po yung original. Amen? Pero niwala po tayo that the King James Bible is the inspired and preserved Word of God. Pinangako po niya sa Psalms chapter 12, verse number 6. Psalms 12, verse 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. Anong pangako po niya? Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them. Ano po yung kanyang ipipreserve? The pure words of God. Hanggang kailan po niya ipipreserve? From this generation forever. Kaya praise God na meron tayong salita ng Diyos na hindi naglalaho. May salita po tayo ng Diyos na hindi nawawala. At yan po, we believe that this is the King James Bible. Amen? Dahil ibang version po ay corrupt Bible na. Ba't yung sinabing corrupt Bible? Dahil marami nang tinanggal, marami nang dinagdag na mga salita. Kaya hindi na po siya pure words of God. Amen? Hindi na po siya pure words of God. Kaya nga po, praise God na meron tayong salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating hawak-hawak ay hindi lamang po ito is papel, hindi lamang po ito isang libro. Amen? Kundi ito po ay buhay. Amen? Ano po sabi sa Hebrews 4 verse 12? For the word of God is quick and powerful. Ang ibig sabihin po ng quick means alive. Alive, amen? Kaya sabi ni Pastor kanina, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Kaya dapat, pag naririnig natin ang salita ng Diyos, tayo ay nabubuhayan. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo kung siya ay buhay pa. Amen? Amen? For the word of God is quick and powerful, active and alive word of God. Amen? Anong epekto ng salita ng Diyos sa Hebrews 4 verse 12? Kagaya siya ng isang sword, two-edged sword. Ano yung sabihin ng two-edged sword? Double blade. Pag sinabing double blade, kahit saan ka tamaan, mayroong tama. Kahit anong ilag mo, may tama. Amen? Ano ang tinatamaan ng salita ng Diyos? Ano? Sabi ng Bible, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya nga po, nagpipenetrate ang salita ng Diyos. Tumatago sa ating puso, tumatago sa ating isip. Amen? Kaya nga makapangyarihan ang salita ng Diyos. Gaano pa po siya makapangyarihan? Romans 1:16. Ano sabi ng Bible? Romans 1:16,
Sabi ng Biblia dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Gaano po ka makapangyarihan ang salita ng Diyos? Meron siyang kapangyarihan na makapagligtas. Amen? Kaya praise God sa ating mga soul winner. Amen? Na every time na sinishare mo ang salvation sa mga taong makakarinig, amen, at siya'y manampalataya, at siya'y maliligtas. Biruin mo, sinare mo lang yung Romans Road, yung tao pupunta sa impyerno, meron ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Salamat sa mga soul winner na nagsishare ng gospel sa school, nagsishare ng gospel sa kanilang katrabaho, nagsishare ng gospel sa kanilang kapitbahay. Sumasama sa soul winning na every time they share the word of God, may mga naliligtas. Nasisave. Because there is power in the word of God. Amen. Ano po ang kapangyarihan na nagagawa ng Diyos? Amen? Kaya po tayo nandito ngayon because kumilos ang Diyos sa ating buhay. Amen? Number 1 po, Matthew chapter 8. Baybayin po natin yung mga pangyayari po dito sa Matthew chapter 8. Gaano po ka makapangyarihan ang salita ng Diyos? We believe na yung pananalita ay mayroong kapangyarihan. Amen? Amen? No? Hindi pwede sabihin, salita lang yan. Meron niyang kapangyarihan. May epekto yan. Di ba pag pinagsabihan mo ng masama yung tao, naapektuhan siya? Pag sinigawan mo yung isang tao, naapektuhan siya? Nasasaktan siya? Kapag in-encourage mo yung tao, amen, lumalakas siya, amen? Amen. Kapag mayroon nagpapatawa, tumatawa. Kasi ang salita, ang words ay mayroong kapangyarihan. Amen? Through words, pwede ka magpaiyak ng tao, amen? Amen? Oh, yung mga bata dyan, yung mga baby, asarin mo lang, maiiyak na. Amen? No? Yung baby dyan, salita ka lang ng salita, mamaya tatawa na. Amen? Yung kapatiran, may sabihin kang hindi maganda, mamaya magtatampo na. Amen? Amen? Hindi ka napapansinin because ang salita ay mayroong kapangyarihan. Kaya we need to be careful. We need to be careful sa mga lumalabas sa ating bibig. Amen? Nakakala natin minsan ay walang epekto. No, sabi nga nila, once na binitawan mo yung isang salita, minsan mahirap pong ibalik. Mahirap nang bawiin. Kaya we need to be careful sa mga words na lumalabas sa ating bibig. Amen? Because words is powerful. It will be encouraged or discouraged sa isang tao. Amen? Siya ba'y ma-encourage o siya ba'y ma-discourage? Siya ba'y magiging masaya o siya ba'y magiging malungkot? Amen? Ngayon po, dito sa Matthew chapter 8, sabi po sa verse number 1, when he was come from the mountain, great multitude followed him. Imagine niyo po, nung bumaba si Kristo from the mountain, sino po sumunod sa kanya? Great multitudes followed him. Amen? And behold, there came a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. May lumapit sa kanyang isang leper, isang leprous man, isang taong may ketong. At siya'y nagpuri sa Panginoon. Sabi niya, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Kung nananais niyo po, Panginoon, maaari niyo ba akong linisin, pagalingin? Verse 3, and Jesus
put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. Anong sabi ni Kristo po? I will be thou clean. Sabi nga po natin, sabay-sabay po tayo. Ready, read. I will be thou clean. No, sinabi ni Kristo sa isang taong may ketong, I will be thou clean. Anong sabi po ng Bible? And immediately, his leprosy was cleansed. Amen? Ganun po kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Salita ni Kristo, sabi niya, I will be thou clean. Walang sinabi si Kristo, gumamit ka ng ganitong lotion. At antay ka ng mga 3 buwan at magkakaroon ng pagbabago ang iyong skin. Amen? At pwede ka nang mag-post sa Facebook. Yung epekto ng produkto na yan. Ang relate yung iba, amen? Pero ito, kakaiba. Sinabi lang, I will be thou clean. And immediately, his leprosy was cleansed. Amen? Sinabi lang. Tayo, bago sensitive tayo sa ating skin, amen? Sensitive tayo sa ating pagmumuka, amen? Hindi pala, sa ating muka, amen? Ano ba tong ginagamit kong, ilang linggo ko nang ginagamit to, parang wala nangyayari sa aking kutis. Parang lalong nagkakaroon ng problema yung aking kutis. Yung pala, na-scam ka, amen? Yung maraming ganon sa, sa KMJS, di ba? No, yung mga produkto na peke. Oo, ano ba yun? Pampaputi. Ano pa? Meron pang isa talagang nagka-problema yung itsura niya. Sino po ba ang mga dito, nagsusubaybay sa KMJS? Amen? Oh, sobrang dami, hindi natin maalala. Amen? No? Sabi ng Panginoon, I will be thou clean. Amen? Ganon po kapangyarihan ang salita ng Diyos. Number 1 po, the power to cleanse. The power to cleanse. Amen? Itong leprous man, hindi po siya magkakaroon ng cleansing sa kanyang buhay. Amen? Alam naman po natin yung isang taong may leper, amen, nakakadiri. Kasi yung kanyang skin ay sugat-sugat po yan, yung leprous, sugat-sugat. Unti-unti nagtatanggalan yung kanyang mga parts of the body na hindi niya alam. Amen? Ganun po yung ketong. Hindi niya alam na nalaglag na yung daliri niya. Amen? Oo. Alam naman po natin yung nagsusugat-sugat. Kaya ang mga leper po ay sila ay naka-isolate, hindi sila pwedeng lapitan, hindi sila pwedeng makipagsalumuha. Nakakadiri. Amen? Mabaho. Amen? Amen? No po? Ganun po yung buhay natin nung tayo wala sa Panginoon. Amen? Tayo kagaya ng isang leper na tayo ay madumi, gawa ng kasalanan. But praise God, tayo ay nilinis ng Panginoon. Nilinis tayo ng Panginoon. Ano pinalinis ng Panginoon? His blood on the cross of Calvary. Amen? He shed His blood on the cross of Calvary para ma-cleanse yung ating mga kasalanan. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon sa leper, verse number 4, and Jesus saith unto him, See thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded. Mag-offer ka ng gift. Mag-offer ka ng offering. Amen? Na inutos ni Moses. Kasi nga po, yung mga leper po during that time, pag sila po ay na-cleanse, sila po ay nag-offer ng mga sacrifice. Amen? Sacrifice. Amen?
Yun din po ang naghahalin tulad sa atin nung nag-offer ang Panginoon ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Amen? Tayo ay na-cleanse. Amen? Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Amen? Sa kanyang salita na nag-cleanse sa leper na ito. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Ang magki-cleanse ng buhay natin, ang maglilinis ng ating buhay, ay wala na po iba kundi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya every time na tayo pupunta sa simbahang ito, tayo ay nagkakaroon ng cleansing. Amen? Kini-cleanse tayo ng Word of God. Amen? Kung gaano po kahalaga yung maligo. Lahat po ba'y nakaligo ngayong araw? Amen? Wala nag-amen ah. Dinaan na lang sa gel. Amen? Dinaan na lang sa pabango. Mahalaga yung pagligo. Amen? Every day, tayo naliligo. Kini-cleanse natin yung ating katawan para hindi maging madumi, hindi maging maamoy. Amen? Ganon din po, yung ating spiritual, kailangan ng spiritual cleansing. At ang spiritual cleansing po natin ay ang salita ng Diyos. Dahil tayo exposed sa sanlibutan. From Monday to Saturday, we are exposed sa sanlibutan. Exposed tayo sa bagay ng sanlibutan. Exposed tayo sa Facebook. Exposed tayo sa YouTube. Exposed tayo ng TV. Exposed tayo ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya every time na tayo pupunta sa simbahan, mga kapatid, tayo nagki-cleanse ng salita ng Diyos. Kaya nga, imagine niyo po, pagka hindi ka naka-attend ng worship service, hindi ka nakapag-cleansing. Amen? Hindi ka nakaligo. Amen? Kaya salamat, bumalik kayo ngayong hapon. Amen? Sinundan nyo yung cleansing. Hindi sapat lang yung umaga. Sinamahan nyo pa ng evening service. Amen? Di ba pag naligo ka, gusto mo yung tubig ay talagang sino ba dito ang kayang maligo ng isang tabo? Baka iba sa wisik-wisik lang. Dahil malamig yung tubig. Wisik-wisik lang. Hilamos-hilamos lang. Basa-basal ng buhok para kunwari paglabas ng CR ay nakaligo. Amen? Gusto natin kapag tayo naligo, ay talagang hanggang mabanlawan tayo. Amen? Kaya nakita doon sa Facebook, di ba? Nung nag-New Year, pagpatak ng alas 12, yung kapatid nila ay naliligo pa sa CR. Pinalabas, nakasabon, no? Hindi pa siya tapos maligo, nag-New Year na. Oo. Para ako naligo 11:45 bata yun. Puputukan na, nasa CR pa ako. Amen? Cleansing. Imagine niyo po, isang linggo kang hindi ka nakasimba, hindi ka nakapagbukas ng Bible. Walang cleansing ng Word of God. Isang araw, mangangamoy tayo spiritual. Amen? The power to cleanse. Ang kailangan lang po natin is to submit to the Word of God. Kaya hindi nagkakaroon ng cleansing sa ating buhay kasi ayaw nating magpasubmit sa salita ng Diyos. Kinukontra natin yung Word of God. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos, kinukontra natin, ini-ignore natin, hindi natin ina-acknowledge yung salita ng Diyos. Kaya wala nangyayaring cleansing. We need to surrender to the Word of God. Kung yung leper na ito hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi siya nag-submit to the Word of God, hindi siya nag-surrender sa salita ng Diyos, walang paglilinis na mangyayari sa kanyang buhay.
Amen. We need to surrender to the Word of God. Maaaring hindi mo pa sinusurrender. May mga ilang bagay pa na hindi mo sinusurrender sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakiklense ng salita ng Diyos. Amen. May mga kagustuhan tayo sa ating sarili na minsan yan yung nagpapadumi sa atin. Amen. Kasi ayaw natin mag-surrender sa salita ng Diyos. Nandyan pa rin yung mga bisyo, mga kagustuhan, at mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Every time we hear the Word of God, may paglilinis na nangyayari sa ating buhay. It cleanses our conscience. Kini-cleanse nito yung ating pag-iisip. Amen? Amen. Kaya maganda pa lang sa umaga, buksan mo na agad yung iyong Biblia para ang iyong isip Amen? Ay, kalmado, stable. It cleanses our conscience. It cleanses our emotion. It cleanses our desires. Amen? The power of cleansing. Number 2 po. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? The power to cure. Verse number 5, and when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. Amen. Nilumapit sa kanya isang centurion, a leader, isang commander. Katumbas po niya isang hepe ng pulis, hepe ng sundalo, centurion, yung pong tawag sa isang leader ng kasundaluhan nung araw. At sabi niya, meron po akong servant na merong karamdaman, sick of the palsy. At siya po ay 50-50 na. Grievously tormented, hirap na po siya sa kanyang karamdaman. Maaring matagal niya na pong pinagdadaanan itong kanyang karamdaman. Maaring may mga pain siyang nararanasan sa kanyang sakit. Amen? Inilapit ito ng centurion sa Panginoong Yesukristo. Amen? Verse 7, and Jesus saith unto him, ano sabi ng Panginoon? I will come and heal him. I will come and heal him. Salamat ang Panginoon po, willing to heal. Ano mang karamdaman meron ng tao, willing to heal. Siya'y willing pagilingin. Ano mang karamdaman meron po tayo. Amen. Salamat po na merong centurion, na merong concern, may compassion sa kanyang servant na mayroong karamdaman. Amen? Inilapit niya sa Panginoon. Panginoon, meron po akong servant na matagal na po siyang may sakit. Hirap na po siya sa kanyang karamdaman. Sabi ng Panginoon, I will come and heal him. Verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that shouldest come unto my roof. But speak the word only, and my servant shall be healed. Can you read with me? Amen? Speak the word only. Ready, go. Speak the word only, and my servant shall be healed. Sabi ng centurion, Panginoon, kahit di na po kayo pumunta sa bahay namin, sabihin nyo lang po, speak the word, and my servant shall be healed. Bakit po sinabi ng centurion yon? Sabihin nyo lang po, na ang aking servant ay gagaling po siya. Bakit? Nagbigay siya ng example. An example po niya, Verse 9, I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth. Ako po ay isang leader.
Kapag inutusan ko po ang isang tao, punta ka doon, pumupunta siya doon. Punta ka dito, pumupunta siya dito. Gawin mo to, ginagawa niya. Amen? At alam ko, Panginoon, you are King of Kings and Lord of Lords. Amen? May kapangyarihan ang inyong mga salita. Kung ako'y magsasalita sa aking mga tao, sila'y gumagalaw, sila'y kumikilos. Amen? Amen? How much more kayo, Panginoon, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe. At alam ko, ang inyong salita ay mayroong kapangyarihan. Kaya, Panginoon, sabihin nyo lang, ang aking servant ay gagaling. Kaya sabi ng Panginoon, verse 10, when Jesus heard this, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Wala pa akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya. Amen. In verse number 12, verse number 13, and Jesus said unto the centurion, go thy way, as thou hast believed, so be it done unto thee. Dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos, mangyayari ang iyong kahilingan. Ano po nangyari? Verse 13, and his servant was healed in the self-same hour. Yung oras na kausap niya ang Panginoong Jesucristo, yun yung oras na gumaling yung kanyang servant. Kaya nga po, the power to cure, healing word came without physical contact. Biriin mo, wala ng physical contact. Gumaling yung servant. Amen? Amen? Di ba, ang may sakit, dinadala sa doktor. Amen? Para tignan yung kanyang sakit. Ito, walang physical contact. Hindi nahawakan ng Panginoon, hindi nakita ng Panginoon, sinabi lang ng Panginoon. Amen? Kaya po, distance is not a barrier when God speaks. Distance is not a barrier. Hindi problema yung distance. Kaya kahit gaano po kalayo ang langit sa lupa, amen? Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari, mangyayari. Di ba pa nagsalita tayo? Hanggang saan naabot ang iyong salita? Amen? Amen. Alam naman po natin, yung mga kababaihan, malayo talaga narating yan. Amen? Hanggang kabilang kalye, amen? May iba naman hanggang kabilang subdivision. Yung iba ay pag humilik hanggang kabilang kwarto, amen? Ganong naabot yung kanilang mga salita. Hanggang saan naabot yung salita po natin? Meron naman na sobrang hina ng boses, amen? Lakas pa. Lakas pa. Pa-practice, no? Lakasan mo pa. Hanggang doon lang talaga yung volume ng kanyang boses. Amen? No? Kaya tinitrain namin sila, dapat yung boses mo, pag nagsalita ka dito, dapat hanggang doon sa likod, naririnig yung boses mo. Amen? Yung boses natin, pag nagsalita tayo, hanggang dito lang. Amen? Pero ang boses ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi pinag-uusapan yung layo. Kapag siya'y nagsalita, mayroong mangyayari. Amen? Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, nagagaling yung kanyang servant ay gumaling. Amen? Without physical contact.
Kaya nga po mahalaga yung ating mga prayers. Na every time sinasabi natin sa Panginoon, yung ating mga panalangin, bagamat hindi natin siya nakikita physically, maaari din siya naririnig physically, kapag tayo nananalangin, we believe na yan ay nakakarating sa Panginoon at ng kanyang kasagutan ay makakarating din po sa atin. Amen. Kaya nga po ang kailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanyang mga salita. Nangyari po ito, healing word can be done according to our faith. According to our faith. Ano sabi ng Panginoon sa centurion? As thou hast believed. Dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. Kaya nga po, anuman pong karamdaman meron tayo ngayon, maaaring meron kang physical na karamdaman ngayon. Amen? Kaya ka pagilingin ng Panginoon. Maaaring may karamdaman ka in your emotion, in your finances. Amen? Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Naririnig ka ng Diyos. Amen? Amen? yung servant na nasa malayong lugar, na may karamdaman, wala siyang kaalam-alam kung ano nangyayari. Amen? Wala siyang alam. Amen? Maaaring nandun siya sa bahay, hirap na hirap. Amen? Alam naman po natin yung taong may sakit. Amen? Pag nakaranas ng pain, ay umuungol. Amen? Sakit. Aray. Habang yung servant ay umaaray, habang yung servant ay hirap na sa kanyang karamdaman, mayroong centurion na lumalapit sa Panginoon. Praise God na sa panahon na ikaw may problema, sa panahon na ikaw may pagsubok, may mga tao na nanalangin para sa iyo. May pastor na nanalangin sa iyo. May mga kapatiran na lumulod sa iyo dito sa altar. Lord, may problema si kapatid. Lord, may karamdaman si kapatid. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. May pinagdadaanan po siya ngayon. Lord, pagalingin niyo po siya. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng maraming kagaya ng centurion na willing to pray somebody for their healing. Kaya ka na-heal ngayon. Kaya ka na gumaling ngayon because mayroong kagaya ng centurion na lumapit sa Panginoon at ipinanalangin ka. At kaya nandito ka ngayon, magaling ka na. Amen? Malakas ka na. Amen? Revive ka na. Lord, nawa yung aking anak na mayroong karamdaman espiritual, Lord, nawa siya ay magkaroon ng revival, magkaroon muli siya ng pagnanais, kagalakan sa pagsisimba, Panginoon. Nawa kausapin niyo po ang kanyang puso, naririnig yan ng Panginoon, mga kapatid, at kakausapin ng Diyos yung tao na iyong pinananalangin. At siya ay isang araw makikita mo, nasa simbahan na, at di lang siya nagsisimba, kundi naglilingkod pa sa Panginoon. Amen? Kaya praise God, maaari nandito ka ngayon because somebody is praying for you. Iniluhod ka, iniyak ka sa Panginoon, nagpuyat para ipag-pray ka, kaya ikaw ay nagkaroon ng kagalingan espiritual, nagkaroon ka ng kagalingan pisikal, nagkaroon ka ng kagalingan sa pinansyal, amen? Nagkaroon ka ng kagalingan sa mental, amen? Wala ka ngayon sa mental hospital. Amen? Ikaw ngayon ay nasa simbahan, amen? Because somebody praying for you. And God speak a word. Kaya maganda na binabanggit mo yung pangalan niya sa Panginoon. Pinabanggit mo yung pangalan niya. Binabanggit mo yung pangalan niya sa Panginoon. Lord, yung aking nanay na si Panginoon, nawa isang araw, kausapin niyo po siya, Panginoon. Palambutin niyo mo kanyang puso na hindi lamang po material na mga bagay yung kanyang iniisip, hindi lamang po mga bagay na sanlibutan yung kanyang iniisip, kundi isipin din po niya na kailangan po ng kanyang buhay ang inyong mga salita.
Amen. The power to cure. Kaya ang tanong po, inilalapit ba natin sila sa Panginoon? Pinagpipray ba natin sila sa Panginoon? O nagsawa ka na mag-pray? Napagod ka na mag-pray? Salamat yung centurion. Hindi siya napagod, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya numinto, lumapit sa Panginoon, ilapit yung kanyang problema. At ang kanyang servant ay gumaling. Amen? The power to cleanse, the power to cure. And number 3, the power to control. Power to control, amen? Marami pa pong pangyayari dito. But, talon po tayo doon sa verse 23. Pwede ba natin basahin, amen? 23 to 27. Nandiyan po ba kayo, amen? Verse 23, where they read, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, why are ye fearful, O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, what manner of man is this? Even the winds and the sea obeyed him. Tingnan po natin yung isa pang reference po niya sa Mark chapter 4. Mark chapter 4. Ito pa po yung isang reference. Mark chapter 4, verse 35. Nais ko lang pong basahin lang po natin yung verse number verse number 39. Mark chapter 4, verse 39. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. The power to control. Nakaranas sila ng bagyo, amen? Sila yung naghayo, iba pa po ito yung kaninang preaching, nung si Pedro pa ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Sila ulit nakaranas ng another storm habang sila ay naglalayag. Ito naman po ay kasama nila ang Panginoon. Kaya lang ang Panginoon ay tulog. Nagpapahinga kasi pagod sila sa soul winning, pagod sila sa ministry, kaya nagpapahinga ang Panginoon sa ship. Amen? Pero hindi po ibig sabihin ang Diyos ay tulog. Ibig sabihin po nito, mayroong testing na gagawin ng Panginoon sa mga disciple. Kung anong gagawin nila na habang siya'y tulog. Sila'y nakaranas ng great storm. Verse 37, great wind, great waves, so that it was now full. Amen? At yung mga disciple natakot and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Di nyo ba alam na tayo ay mapapahamak na? Amen? Minsan, dumadaan tayo sa pagsubok, problema, mga storms sa buhay, na minsan hindi po natin matanggap yung pangyayari, at minsan po, ano nangyayari? Kino-question natin ang Diyos. At sinasabi natin, Panginoon, bakit nangyari ito? Kino-question natin ang Diyos. Sa dami-dami ng tao, Panginoon, bakit sa amin pa nangyari ito? Amen? Amen. Sabi po, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. Una-una po, he controlled the worst situation. Amen? He controlled the worst situation. Great winds, great waves, great storm. Amen? But praise God, we have
a great God. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi ng kanyang salita, peace, be still. Amen? Amen? May mga bagay sa buhay natin uncontrollable. Hindi mo na makontrol yung situation. Amen? Hindi mo na makontrol yung iyong pamilya. Hindi mo na makontrol yung nangyayari na problema sa iyong trabaho. Amen? Gulong-gulo ka na. Panginoon, di ko na alam yung gagawin ko. Panginoon, sunod-sunod yung problema. Sunod-sunod yung mga pagsubok. Uncontrollable situation. Worst situation na nangyari sa mga disciple. At minsan, pag tayo po nakaranas ng mga worst situation sa buhay natin, akala natin minsan, hindi tayo naririnig ng Diyos. Naririnig ba ng Diyos yung aking panalangin? Baka tulog ang Diyos. Amen? Baka tulog ang Panginoon. Di ako naririnig. Amen? Pero kapag tayo po ay nasa worst situation, kapag tayo po ay nasa mga bagay na hindi tayong kontrolado, ang mga bagay, hindi mo makontrol ang iyong asawa, hindi mo makontrol ang iyong anak, hindi mo makontrol yung alaga mong aso, amen? Parang yung alaga namin dati, hindi makontrol. Hanggang kinagat. Yung si Marcel, uncontrollable yung aso. Amen? Uncontrollable, worst situation. Amen? Wala. Dead end na. Di alam na mga disciple ng gagawin, mga kapatid. Ito yung mga disciple, skilled sila sa pangingisda. Alam nila yung paglangoy, pero during this time, wala silang magawa. Amen? Amen? Takot sila. Kaya minsan, akala natin magaling tayo, akala natin skilled tayo, pero pagka nagkaroon ng mga worst situation, wala, naguguluhan na rin tayo. Amen? Kahit gaano pa tayo kagaling, kahusay, kadami ng natapos, mga diploma, mga anumang mga seminar na inatinan, para mapaganda yung iyong trabaho, yung iyong business, pero darating yung mga sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin pa rin. Yung mga pinag-aralan mo, parang hindi mo ma-apply sa iyong situation na yon. Kagaya ng mga disciple, nila ma-apply yung kanilang skill sa pangingisda. But tanging Panginoon lang ang nakapagpakalma ng mga sitwasyon na hindi po natin kontrolado. Amen? Kaya nga, sa panahon na tayo po ay nasa worst situation, uncontrollable situation, ang tanging gagawin lang po natin, lumuhod at manalangin sa Panginoon. Kasi po minsan, sa mga bagay na worst situation, uncontrollable situation, minsan tayo rin, hindi na rin makontrol. Amen? Amen? Hindi ka na rin makontrol. Nagwawala ka na. Amen? Hindi ka na makontrol. Tinali ka na. Hindi ka na makontrol. Walang tao makapagpakalma sa'yo. Amen? Marami ng tao ang nag-encourage sa'yo. Marami ng tao ang nag-send ng message sa'yo. Hindi ka pa rin kumakalma. Amen? Pero, sa panahon na tayo ay nasa worst situation, at yung sarili at hindi na rin natin makontrol. Amen? Ang kailangan po natin, lumuhod. Panginoon, di ko na po makontrol yung sarili ko, Panginoon. Galit na po ako, Panginoon. Pumunta ka sa kwarto. Lumuhod ka at kausapin mo, Panginoon, Lord. Kayo po mag-control sa akin, Panginoon. Kasi pag ako ay nagpadala sa aking emosyon, nagpadala sa aking sarili, amen?
baka lalong merong hindi magandang mangyari. Kung yung mga disciple hindi nagpasakop sa Panginoon, baka nagtalunan na sila. Oh, kanya-kanya na tayo ha. Oh, bahala na si Kristo dyan. Amen? Kaya maraming mga tao, walang pagkakilala sa Panginoon, walang salita ng Diyos. Hindi na makontrol yung kanilang emosyon, hindi na makontrol yung kanilang pag-iisip. Kaya nag-iisip na lang sila ng di ba di sabihin, kasi for the sake sa ating mga bata, amen? Goodbye, Philippines, amen? Amen. But praise God, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Peace be still. Peace be still. Amen? Oo, naalala ko dati, no? Nung tayo nasa Villahermosa pa, no? May inata sila, Brother Fernan, no? Dinalang bata, no? Na hindi natin napaalam sa magulang. At nagwawala yung nanay, na doon sila sa barangay. Si Fernan ay ipapa-record. Magkaroon ng record. Karoon ng record, Brother Fernan. Na-blatter. Buti hindi pa nakulong. Amen? Pero, ang simbahan ay nananalangin. Nagpipray. Amen? Amen? At nung nanalangin ng church, nung nanalangin ng simbahan, yung nanay na nagwawala ay kumalma. Bigla na lang umuwi. Amen? Hindi na nakuha yung kanyang reklamo. Amen? Because the Word of God is powerful. Power to control. Kaya sabi ng Panginoon, verse 40, and she said unto them, why are ye so fearful? How is that ye have no faith? Kaya kapag tayo ay uncontrollable, sa uncontrollable situation, ibig sabihin, amen, nawala yung ating pananampalataya at tumingin na tayo sa ating sarili, sa sitwasyon. Amen. Kaya mga kapatid, sa panahon na tayo dumaranas sa mga uncontrollable situation, mga takot, pangangamba sa ating buhay, meron pong salita ng Diyos na magpapakalma sa atin. Kaya everyday, sabi natin, Pastor, we need to walk with God everyday. Kasi everyday, pwedeng merong mangyaring uncontrollable situation, worst situation sa buhay natin. Kung wala tayong salita ng Diyos, amen, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Hindi mawawala yung pain na meron tayo. Amen? Pain. Kahit anong inumin mong gamot. Amen? No? Uminom ka na ng Mepinamic, hindi pa rin nawawala. Uminom ka na ng paracetamol, hindi pa rin nawawala. Amen? Pati diet tabs, ininom mo na rin, wala pa din. Amen? The power to control. Kaya po, the voice that changes everything. The power to cleanse, the power to cure, and the power to control. Amen? Ngayon po, nakita natin na mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Paano po natin ito tanggapin sa ating buhay? Paano po natin ito i-apply sa ating buhay? At paano po natin ito ibabahagi sa iba? Tayo manalangin, Lord, salamat po sa inyong mga salita. Na pinakita niyo po sa amin about the power of the Word of God. The voice that changes everything. Nung kayo po nandito sa lupa, wala po kayong mga high-tech technology na dala-dala. Wala po kayong dalang mga gamot.
Wala po kayong dalang mga bagay na kung saan merong kapangyarihan. Ang daladala nyo lang po ang inyong salita, ang inyong voice. At dahil sa inyong voice, Panginoon, marami po na bago ang buhay. Marami po ang na-cleanse. Marami po ang na-cure. At marami po na-control ang kanilang buhay, Panginoon. Nagbago, nag-change ang kanilang buhay. Kaya help us, O God, nawa ang inyong salita ay hindi lamang po manatili sa aklat na ito na hawak-hawak namin. Hindi lang po ito pinabasa lang namin, dinadala sa iba't ibang lugar, kundi, Panginoon, ma-apply namin sa buhay namin upang maranasan po namin, Lord, ang kapangyarihan ng inyong mga salita. At maraming tao ang nasa paligid namin magtitiwala at mamamangha sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa aming invitation ay marami po yung kausapin ngayong gabi. Alam ko po, may mga kinausap po kayo sa kanilang mga puso. Paano po kumilos sa inyong mga salita. Sa pagpapatuloy pati invitation, hiningi po ating pastor. The power of the voice. Something changed in our life. The book that we are in our hand tonight, that is the power of the voice of God. We can hear the word of God. We can read the voice of God in the Bible. Ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Something change, something cure pag mayroon kang karamdaman. Something change, something control. The situation, it seems uncontrollable, but God is a powerful God. Through His Word, God is in control of everything by His voice. So ngayong gabi, dadako po tayo sa invitation at masalamatan natin ang Diyos. Dahil sa Kanyang salita, maraming pagbabago, maraming kagalingan, maraming nangyayari sa buhay namin. Dahil sa inyong salita, something changed.